Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. At sa lahat ng mga taong nanonood sa bidyong ito. Kaibigan, kapatid, ngayon ang araw o ngayong taon na ito dito sa mundo, naghari na talaga ang mga kasamaan sa mga tao na iyon ay dikta sa lihim na pamamaraan ni Satanas. Biro mo, kaibigan, kapatid, kung sino man ang taong gumagawa ng mga katuwiran at mga taong may takot sa Amang Diyos, yun ang ginawa nila. Ginawa nilang masasama yung mga taong gumagawa ng kabutihan sa kapwa-tao nila. Dito lang sa ating bansa, kaibigan, kapatid, sobra na ang mga kasamaan na ginawa ng tao. Kung alin yung mga taong nagsasabi na may takot sila sa Amang Diyos, sila'y hindi gumagawa ng mga kasinungalingan, mga kasamaan, kasalanan, siya pa ang ginawa na ginawang masama sa mga tao. Sino ang mga taong iyon? Yung mga dinidiktahan ang kanilang puso't isipan ni Satanas. Sila. Kasi naghari na si Satanas sa kaisipan ng tao. Yung mga taong nagtitanda ng mga isda, mga karne, nagnanakaw. Ninakawan nila yung ilang gramo, 1 gramo, 2 gramo, para lang sila'y kumita ng pera. Ang hindi nila alam, galit na galit ang Amang Diyos sa mga taong iyan. Pero ang iba alam nila, pero inignore lang nila basta kumita lang sila ng pera. Sa atin lang, dito sa ating bansa, sa Pilipinas, nawala yung flood control project. Nawala yung malita-malitang pera. Pera yun ng taong bayan. Ninakaw nila. Alam po natin, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga pagnanakaw na yan ay galit na galit ang ating Amang Diyos. Bakit ka magnakaw? Ang iba, mga tamad na mga tao, pero sila'y kumakain. Ano po ba ang nakasulat sa banal na aklat tungkol sa isang taong tamad? Sabi sa banal na aklat, ang isang taong tamad ay hindi dapat kumain. Aba, mamatay ang tao kung hindi siya kakain. Yung iba, dahil sa kanilang katamaran, yung ibang mga politiko tumakbo sa Kongreso, sa Senado, para lang sila magnakaw. Yun ang sinabi ko nung una. Ano po ba ang kaibahan sa taong
nagnakaw ng halimbawa baboy, kalabaw, sila nagnakaw para pagkatapos siyempre nahuli sila, tatakbo sila, ano po, di po ba? Pero yung mga politiko tumakbo muna bago magnakaw. Totoo po yun. Puro magnanakaw. Kasi ang kaisipan nila, dinidiktahan na ni Satanas. Yung mga kasinungalingan, dinidikta yun ni Satanas. Ang mga tao po bang iyan ay maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom kung di sila magbago? Tiyak po na sila ay hindi makaligtas. Ihahagis talaga sila doon sa dagatang apoy. Yung ibang mga anghel na yun ha, inuutosan ng Amang Diyos sila para bantayan ang mundo, ang sanlibutan ito. Libo-libo yun sila. Hindi nila tinupad ang utos ng Amang Diyos sa kanila. Yun nga, sila po ay nag-aasawa sa mga babaeng tagalupa. At ang naging supling nila ay mga higanti. Yung iba naman ay hanggang ngayon nakatali pa sa kadina doon sa ilalim ng lupa. Sila'y umiiyak. Sabi nila, tulungan niyo po kami. Pero sino ang tumulong sa kanila? Yun pang iba, mga hari ng mga engkanto, humihingi sa akin ng tulong. Ang sabi nila, tulungan mo kaming idalangin para kami ay maligtas. Ano naman ang sagot ko sa kanila? Abay, hindi ako makapanalangin sa ating Amang Diyos. Kasi mga salot kayo. Galit na galit ang Amang Diyos sa inyo. Yun sila ang nakasulat sa banal na aklat. Yun sila. Sinuwait kasi nila, akala nila na madadaig nila ang Diyos sa kanilang mga kasinungalingan. Yun, hinulog sila. Ang nahulog sa bato, andyan sa bato. Ang nahulog sa punong kahoy, andyan sa punong kahoy. Ang nahulog sa tubig, sa dagat, andyan sila. Sila ang mga masasamang mga espiritu. Yung mga ginagawa nila, kasi galit sila sa tao, kasi mahal sa Diyos ang tao. Talagang mahal na mahal sa Diyos ang tao. Siya po kasi ang naglikha sa atin. Ngayon, yun sila, sinuway nila ang kautusan ng ating Amang Diyos. Ayun, tinapon sila at nahulog sila dito sa ating mundo. Tulad ng isang haring dragon. Sino po ba ang isang haring dragon na sumuway sa ating Amang Diyos? Yung founder ng Pentecostal na yan.
si Charles Fox Parham. Siya, sa kanyang kalagayan ngayon, nung hinulog na siya ay naging tao at kahit tao siya pa rin ay nagbubuga ng apoy. Napakasama. Nung una, narinig ko talaga na nahulog na ang malaking dragon. Aba, di basta-basta no? Malaking dragon nahulog, hinulog talaga sa ating Amang Diyos dito sa ating mundo. Sila ay lumagana sa buong mundo ang Pentecostal na yan. Kung sila, alam na natin, may mga laptop computer sila, may mga cellphone sila, na may iba na search nila yun sa Google. Pero anong ginawa nila? Inignore din lang nila. Ano po ba ang ginagawa ng dragon na yan? Na si Charles Fox Parham, ang kanyang katauhan, ang ginagawa niya, nakipagtalik siya sa mga babaeng membro niya at saka yung mga membro niyang mga binatilyo, ganun din ang ginawa niya. Sila naka-search na sila, nakakita sila kung ano ang ginawa sa kanyang pagsamba doon sa Latin America. Pero kahit nakita na nila, inignore lang nila. Ganon din yung sa Born Again. Ang founder sa Born Again ay si Peter C. Yungsi, isang insik. Lumaganap din sila kasi ang tao, gusto sa tao kasi na maligtas siya pagdating ng araw ng paghuhukom. Yun ang ginawa ni Peter C. Yungsi. Gumawa siya ng religion na Born Again. Ano po ba itong si Peter C. Yungsi? Isang insik yan eh. Mechanical engineer. Sabi niya, kakunti lang kita ko sa kuwan, sa pagka-mechanical engineer ko, gagawa ako ng religion para yumaman. Ayun, yumaman siya. Ngayon, yumaman talaga. Pero yung mga kayamanan niya, yung mga pilak niya, yung mga pera nila, yung mga ginto nila, kapag sila'y mamatay na, hindi yun nila madadala. Walang isa na madadala. Isang sinungaling yun, si Peter C. Yungsi, yung sa Born Again. Linoko niya ang mga tao. Ngayon, ang mga tao, gusto talaga nila maligtas eh. Oh. Ngayon, tingnan mo. Itong insik na yan, alam na natin na ang religion ng isang insik ay Tripitaka Buddhista, Buddhismo, Buddha. Napakasinungaling. Itong Iglesia ni Cristo, napakasinungaling. Sabi niya, magbalik loob na kayo mga kapatid. Kasi marami na kasi ang mga taong lumabas, humiwalay sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang tanong ko ito, kasi hanggang ngayon may kaso pa sila sa yung mga kapatid niya. Nagkasuhay pa sila. Bakit nagkaroon siya na nagkasuhay sila?
dahil po sa pira, kayamanan. Tama ang sabi ni Habakuk. Kayong lahat na gumagawa ng mga relihiyon, gusto ninyong maangkin ang buong mundo. Tingnan mo, sabi ni Habakuk, gusto ninyo maangkin ang buong mundo. Ano ang relihiyon na lumaganap sa buong mundo? Katolisismo. Ha? Iglesia. Born again. Halos lahat. Ngayon, anong sabi ni Habakuk? Kayong lahat na gumagawa ng iba't ibang mga reliyon, gusto niyo maangkin ang buong mundo para lamang sa inyong sariling kagustuhan. Kayong lahat, sabi ni Habakuk, kayong lahat ay tiyak. Ano ang sabi ni Habakuk? Kayong lahat ay tiyak na ihahagis sa dagat-dagatang apoy. Hindi basta-basta ito. Ano pa ang relihiyon na lumaganap sa buong mundo? Itong Baptist, saksi ni Jehovah, Mormons, Seventh-day Adventist, lahat sila. Napakarami talaga. Ngayon ito, yung mga relihiyon ba na iyan ay maliligtas? Abay, hindi maliligtas. Ngayon, lumitaw itong Holy Quadrogy Religion Incorporated. Itong Holy Quadrogy Religion Incorporated, ang nag-iisang religion na iisa lang ang bahay-sambahan. Lumitaw at naging totoo ang hula ni Propetang Isaias at ni Propetang si Daniel. Ano ang sabi ni Daniel? Ang sabi ni Daniel, nakita ko doon sa malayo na ang dagat ay hinahambalos sa apat na malalakas na hangin. Ito na, kaibigan, kapatid, ito na ang The Holy Quadrogy Religion na siyang maghahambalos sa dagat. Ang dagat ay nagsisimbolo sa mga tao. Yung sabi na bukid, malalaking bukid, ang ibig sabihin yun ay malalaking mga relihiyon. Ngayon, galit na galit sila sa akin kasi hinayag ko ang kanilang mga maling mga ginagawa, mga maling pagtuturo. Gumagamit pa sila ng Bible hanggang ngayon para sa kanilang kagustuhan. Yun po ang sabi ni Propetang si Isaias at ni Daniel. Ano ang sabi ni Propetang Isaias nung ipagamit pa ang Biblia? Ang sabi ni Propetang Isaias, nakita ko doon sa malayo. Alin po ba itong malayo? Ito ang tawag na Far East Pilipinas. Nakita ko, sabi ni Propetang si Isaias, doon sa malayo na may iisang taong titindig at magsasalita sa mga salita ng ating amang Diyos. Ito na. Kaibigan, kapatid, ito na.
Ngayon, ano po ba ang dapat gawin ng isang tao? Kasi gusto sa taong maligtas eh. Yun nga, umanib sila sa iglesia, umanib sila sa born again, umanib sila sa iba't ibang mga reliyon para sa kanilang kaligtasan. Ang hindi nila alam, naghanda sila sa kanilang kaligtasan. Ang hindi nila alam, yung mga reliyon na yan ay hindi maliligtas. Hindi kasi iyon ang mga pagsamba na nalulugod ang ating Amang Diyos. Hindi iyon. Kasi ang pagsamba na inuutos ng ating Amang Diyos ay pagsamba sa katiwasayan. Saan po ang katiwasayan? Dito. Itong Holy Quadrogy. Yung bang mga sambahan na may mga gitara, may mga organ, may mga drum sila, mga tambul sila. Saan ang katiwasayan yan? Wala. Kahit hanggang ngayon may mga relihiyon pa na ang iba nasa kanto, ang iba nasa terminal, nagdala ng mga sounds, mga speaker nila. Nagbabasa pa rin sila ng Biblia. Tapos doon sa unahan, sa bandang unahan, may taong na nagdala ng puntil, humihingi ng abuloy kasi may nagbabasa ng Biblia doon eh. Sila ang tinatawag natin ng mga disenting makililimos ang mga iyan. Galit na galit ang Amang Diyos sa kanila. Dapat sila'y hindi bigyan ng pagkain tulad sa isang taong matamad. Tamad ang mga taong iyan. Klaro yan, kaibigan, kapatid. Ang mga pastor, mga ministro, mga pastora ay mga tamad na mga tao yan. Mga pari, mga tamad yun sila. Ano ang sabi ng ating Amang Diyos? Ang isang taong tamad ay hindi dapat kumain. Saan pa yung tamad? Siya pang malakas kumain eh. Klaro yun, kaibigan, kapatid. Tingnan ninyo, ang mga taong tamad, uutusan mo, magsaing ka na. Ay hindi. Walang kahoy, kumuha kayo ng kahoy, pangluto. Ay hindi. Mamaya na. Ngayon lang, kayong lang ha, sa mundo ng social media, may mga anak na ganun. Palaging nasa cellphone. Inuutusan ng ama, inuutusan ng ina, ay hindi kumikibo. Ngayon, nung nakahanda na, may mga pagkain na sa misa na, naku po, sila pa ang umuna at malalakas kumain. Tingnan nyo, kung hindi ba totoo itong mga sinasabi ko. Alam ko na may mga cellphone kayo. Tingnan ninyo. Kung sino ang tamad, siya ang malakas kumain. Galit na galit ang Amang Diyos. Hanggang sila'y mamamatay, tamad pa rin sila. Maliligtas ba ang mga iyan? Hindi ah. Kasi yung tamad, kung mamatay siya na sa kanyang katamaran, tulad ng pagbibigti. Kasi tamad siya eh. Siwan tamad. Palaging humiga siya kasi nakahiga lang. May hinog na bayabas doon. Nganganga siya, nagbukas siya sa kanyang bibig. Naghintay siya kung kailan mahulog yung hinog na bayabas hanggang siya'y namatay. Yun tulad ng pagbibigti.
Yun po bang mga taong nagbibigti? Matutuwa kaya ang ating amang Diyos sa kanila? Hindi. Ang sabi ng Diyos, huwag niyong kitliin ang iyong sariling buhay. Huwag kayong pumatay. Iyon, tama ito ang aking mga sinabi. Huwag ninyong kitliin ang inyong sariling buhay at huwag kayong pumatay. Iyong mga nagpatato, na maraming mga taong nagpatato ngayon, naku po, galit na galit ang ating amang Diyos sa kanila. Kasi nakasulat talaga nakasulat sa Bible iyan. Ang sabi ng amang Diyos, huwag kayong, tandaan nyo ha, huwag kayong maggulit o magsamad sa inyong panit, sa inyong balat. Huwag kayong magpatato, ang ibig sabihin, kasi ako si Jehova, ang isang Diyos na abughuan. Kawawa talaga sila. Ako po, kaibigan, kapatid, naawa talaga ako sa inyo. Ang iba't ibang mga relihiyon ay hindi ko po kayo sinisiraan. Hinayag ko lang ang mga mali nga mga ginagawa, mga maling pagsamba, mga maling pagtuturo. Habang ako ay may buhay at lakas pa, ibalik-balik ko ito sa pagtuturo sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, na iisa lamang ang tunay na Diyos nasa langit. Siya ang makapangyarihan higit sa lahat. Siya'y walang katawan. Hindi natin siya makikita kasi ang ating amang Diyos ay espiritu, ang kanyang kalagayan tulad ng hangin. Sino ang katunayan na tulad ng hangin ang kalagayan ng ating amang Diyos? Balikan natin yung asawa ng anak na panganay ni Noe, si Babil. Mga kapatid, ano po ba ang ginawa ni Babil? Kasi ang utos kasi ng lunok kasi yung panahon na yan. Nung wala ng lunok, wala ng tubig dagat, ang sabi ng ating amang Diyos na narinig nila, go to the world and multiply. Lumakad kayo sa buong mundo at magpaparami kayo. Kasi wala ng tao noon eh. Sila na lang. Ano ang ginawa ni Babil? Hindi niya tinupad ang utos. Ang sabi ni Babil, magtayo tayo ng malaking turi. Mahaba, napakahaba ng turi na yan. Lampas na doon sa alapaap. Marami na sila noon, pero ang utos ng amang Diyos, go to the world and multiply. Nakapag-multiply sila. Pero ilan lang sila hanggang sila'y nagtayo ng turi. Kasi ang sabi ni Babil, baka may tubig baha na naman, hindi tayo maano kasi napakataas na. Alam mo, tingnan mo, doon na sa alapaap. At ano ang tinig na narinig ni Babil mula sa ating amang Diyos? Bakit mo
sinuway ang aking utos. Alin ang utos? Wala na kasi mga tao. Yung utos na go to the world and multiply. Lumakad kayo sa buong daigdig, ang sabi ng Diyos, at magpapakarami kayo. Wala. Tingnan mo. Isang ihip lang. Huyop. Kung sa Bisaya, isang huyop lang sa Diyos para matupad ang kanyang kautusan. Doon nagsisimula ang iba't ibang wika. May Arabo na, may Tagalog, may English na, may Insik na. Doon nagsimula. Kaibigan, kapatid, yung mga iba't ibang mga yung iba maraming mga karamdaman, nagsalig lang doon sa doon sa mga doktor. Pero kaibigan, kapatid, alam mo, isang ihip lang yan sa ating amang Diyos, mawawala yung karamdaman mo. Pero talagang may tulad ni Job. Si Job po ay isang tao na palagi siyang sumunod sa mga kautusan ng ating amang Diyos. Tapad talaga, masunurin talaga si Job. Pero anong sabi ni Satanas? Pumunta, nakipag-usap si Satanas sa ating amang Diyos. Ang sabi, yung lingkod mo na si Job ay sumasamba lang yan siya sa iyo, sumunod lang siya sa iyo dahil mayaman siya, maraming pera. At ano ang sagot ng ating amang Diyos sa kanya? Sige, subukan mo siya. Huwag mo lang siyang patayin. Bumalik ka agad si Satanas. At yun, napatay ang kanyang mga anak. Lumindol, nahulog, nabiyak kasi ang lupa eh. Malakas na lindol eh. Pagkabiyak sa lupa, yung turil niya, may turil kasi sa tupa, kambing, baka, kalabaw. Nahulog lahat doon sa ilalim ng lupa. At ang matindi pa, si Job ay nagkaroon ng sakit na mga bulutong hanggang inuud na si Job. At itong kanyang asawang babae, nagsasabi kayo, Job, tungluhan mo na. Huwag ka nang manalangin, mag-samba sa Diyos mo. Tingnan mo yung katawan mo. Anong sabi ni Job? Ako ay hubo, ako ay walang damit noong ako'y isinilang ng aking mga magulang. Ako'y walang-wala at ako'y rin walang-wala kapag humarap sa ating amang Diyos. Umalis si Satanas, tumakbo. Kasi sabi ni Satanas, aba, hindi basta-basta itong si Job. At pinatulog si Job kasi inuuna kasi siya. Kumuha na lang siya ng mga kahoy panggatong, nagpausok lang siya. At sa kanyang panaginip ang sabi, nakakatulog kasi si Job doon sa nagpausok siya. Ang sabi, Job, pumunta ka doon sa ilog. Kapito ka bisis. Maligo ka. Musawam lang siya, kapito ka bisis. Kung tutusin, yung sapa na yan, napakarumi. Doon sa ibabaw, damping area ng basura yun eh. Kung ikaw may karamdaman, maligo ka doon,
nasa ibabaw dumping area ng basura. Walang gusto maligo. Pero tinupad ni Hug. At kung sundin mo pa ang kasaysayan ni Hug, ano kasi, alam mo, kapag kaibigan kapatid, no, ang totoo lang, si Hug, tapat na lingkod sa ating Amang Diyos. At ang ating Amang Diyos ay nakakita pa si Hug ng sinang ka? Tingnan mo, biro ba? Anak sa kanyang apo sa kanyang napakataas sa edad ni Hug. Kaibigan kapatid, linagnat ka lang, hindi ka na sumamba. Hindi ba ho? Pero sumamba ka naman. Pero hindi yun nga pagsamba ang gusto ng ating Amang Diyos. Alin po ba ang pagsamba na gusto ng ating Amang Diyos? Itong pagsamba na ito. Sana kapatid, kaibigan, kung saan ka ngayon, anong reliyon ka, kapag nakita mo na itong mga pagtuturo na ito, sumunod ka, magbagong buhay ka, at ipamumuhay mo ang mga tinuturo ko, ang mga sinasabi ko, kawaan ka sa ating Amang Diyos. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo po ay manalangin sa ating Amang Diyos.